Makakausap naman natin si Lea Navarro ng Black and White Movement. Magandang umaga, Lea. Yes, good morning. Lea, ano masasabi niyo sa mas simpleng paggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power ngayong taon? At para sa inyo, ano ba ang mensaheng ipinararating nito sa taong bayan? Alam mo na medyo nakakalungkot, no? Yung nangyayari ngayon. First of all, hindi naman itong date na ito, February 24, ang actual celebration date, no, ng EDSA People Power Revolution ng 1986. No, it's normally celebrated tomorrow, Saturday, which is the 25th of February. Tapos itong mga sinasabi ng mga organizers sa paggunita na dapat magiging mas low-key dahil kailangan mag-move on na daw tayo dahil dapat hindi masyadong binibigyan importansya. I totally disagree because if not for EDSA, the EDSA People Power Revolution, none of us would have the freedoms that we enjoy today. No? Dahil sa EDSA 1, bumalik ang freedom of expression natin, freedom of speech, freedoms that were taken from us, no, by the Marcos family, by the dictator, along with bilyones, no, ng bilyones ng pera ng taong bayan. At hindi lang yan, mas importante pa, pati yung mga buhay ng mga pinatay nilang mga dissident tsaka desaparecido. Lea, kanina nakausap namin si Cherry Covarrubias. Sabi niya, isang pagkakamali raw ang EDSA People Power. According to her, it was a pocket mutiny. Anong masasabi mo tungkol dito? I know. I don't know if you can call it a pocket mutiny if there were over almost 3 million people on EDSA and the areas along EDSA, no, for 4 days. There were also gatherings of people in major cities around the country, no, including Cebu, if I remember correctly, and then I think in Bacolod. And dahil walang social media noon, walang mga cellphone, no, kusang lumabas ang mga tao after tinawagan ni Cardinal Sin, no, ang mga tao sa Radio Veritas nung gabing yon. I know that because I was there. Mismo sa Villa San Miguel, no, kung saan nagmeeting si Christian Monsod, si Jose Concepcion or Jocon na tinatawag, at si Cardinal Sin, at sila ang nagsulat ng mensahe, no, para itawag ang mga tao para lumabas at idepensa itong sina Enrile tsaka Ramos, no? At nagpapasalamat din naman kami na tinugon ng mga taong ang call na yan at pumunta, no? And it is not a pocket revolution, no? This EDSA did not happen overnight talaga. Nangyari ito via many things that the Marcos regime and dictatorship did sa ating mga taong bayan. First of all, ang ginawa niya sa mga political dissidents, no? And then secondly, ang ginawa niyang pag-Europe sa ekonomiya ng ating bayan at that time. So ang mga tao, nobody was really that happy, no? I was around there. Ang ginagawa ng mga Marcos noon, tinatakpan nila yung mga ginagawa nila. Dahil kontrolado ang media noon. Hindi kagaya noon na ngayon na ang media natin ay free, unfettered, and can say and report, no, on the facts all the time. So yung mga may gustong magsabi na maliit lang to and it just started overnight, this was built up by community organizing on the ground even before the assassination of Ninoy Aquino in 1983. No, so ang mga tao unting-unting namulat, no? At nung nangyari ang EDSA, yan ang blessing dahil doon talagang nag-awaken, no, ang majority ng ating taong bayan na totoo pala yung mga naririnig nila
totoo pala yung mga nakikita nila sa Mosquito Press, Mr. and Miss, na mga underground publications, no, at the time. And nung nakita nila na maybe we need to be free, that's why they came out into the streets. Not just to defend Ramos and Enrile, but to defend ourselves as a people. That this was time for us to realize that we have to stand on our own, that no one else will help us except us, and with the with faith and with the blessings of God, we were able to have that happen without bloodshed. Kaya ang tawag natin ngayon ay handog ng Pilipino sa mundo, no, is people power. Pero sinasabi hakot daw. Yung karamihan. Paano maging hakot? Kusa kaming pumunta doon. Alam mo, if you will grant me, no, a few minutes to tell the story, no. Yung February 22, nasa bahay kami ni Winnie Monsod, na dahil ako at ang iba namin mga kasama ay kasama sa NAMFREL, at nagpaplano kami noon kung paano magbo-boycott ng mga iba't ibang products dahil yan ang tawag ni Cory Aquino sa amin sa yung malaking rally sa Luneta, yung 1 milyon na dumalo, no, pagkatapos ng eleksyon. At naka-receive si Winnie ng isang telephone call na may nagsabi na Enrile and Ramos are in Aguinaldo, and they have been targeted for assassination by Marcos. So, ang nangyari, pumunta nga si Christian saka si Jocon sa Villa San Miguel dahil ang feeling ng marami na nakakaalam niyan, na konti lang naman ng mga tao, na the best way to defend is to call the people to the streets. At that time, without nga social media, without cell phones, just the power of a telephone, no? Some radios, yung mga tinatawag ng UHF radios, we were able to spread the word. And by 8:30, 9 o'clock sa gabi, ang dami ng tao na sa EDSA. Siyempre, nag-ebb and flow, no? Yung numbers ng mga tao. But on the very last day, February 25, there were millions of people on the streets wearing yellow, and being very proud of the fact that they were doing something for the country. None of us knew what was going to happen. No one knew if our lives were truly in danger, and we were all afraid. No, takot kaming lahat noon. Dahil hindi namin alam kung lalabas ito ba ang mga sundalo na ito, and will they shoot us? Ilang beses namin na-face yung mga tangke, yung mga Marines, no, na pinadala doon sa EDSA. May mga tear gassing pa sa Santolan, no. These things really happened, no. And so I cannot see why she says, and she also mentioned, kasi nagmamonitor. Nakikinig ka kanina ako. Yes, oo naman. May sinabi daw siya na dahil yung CPP, NPA, NDF ang nagpasimuno daw nito, no. I would just like to clarify her revisionist history. In fact, the extreme left was never part of the EDSA People Power Revolution. They decided not to attend. So you can ask people like Nery Colmenares, Lisa Masa, if they were there. No? Because if they were part of the Makabayan bloc at the time, they were not there. And it was the people, civil society, that came together, no, to make this the very first bloodless, successful revolution. Kaya ang pagka-coin ng words na people power, sa atin yun, nanggaling sa atin yun. 3 years later, sa 1989, that was the fall of the Berlin Wall in Germany. And they used the words people power because they were inspired by us. Leia, sa pagkakaalam mo, dadalo ba si dati Pangulong Noynoy Aquino sa alinmang aktibidad bukas? Kaugnay na pagdiriwang natin. I'm not the spokesperson of Pinoy. Kasi right now, I hope he will go because his family is a very integral part of
our history, especially during that time. Pero I think many of us ay pupunta bukas para i-celebrate talaga itong momentos, a moment in our history, no? Also with a side thought to people being persecuted right now. Oh, yan, sinasabi mo, yung mga may persecute. Kagabi Yes. dumalaw kayo kay Senator De Lima, no? Anong Yes. reaction mo doon sa Oo. ginawang pag-aresto sa kanya? Yes, dahil alam mo si Senator Laila, I really admire her. She is a wonderful person. She has always been consistent. Tsaka noon pa, for almost a decade, she has been trying to prove the existence of the Davao Death Squads, no? At dahil doon, at dahil naging presidente itong si Duterte, ginagamit ni Duterte ngayon ang kanyang poder para to make Laila suffer, no? And we feel that this is a throwback. How sad that it is happening during a weekend where we should be celebrating freedom, no? What he's doing now is he is persecuting Senator De Lima for just trying to get to the truth, including people like Las Cañas or Matobato, who are certainly not like De Lima because she certainly has not killed anyone, but these men who have admitted to being part of the Davao Death Squad, to being, doing these under the orders of the sitting president, I wonder why they are doing this now. Are they afraid? Takot ba sila na may mangyayari sa Sabado? Wala kaming planong ganon. Ang plano lang namin po ay to celebrate the freedoms that we have and to remind our young people that only vigilance, no, will keep our freedoms intact. And if you try to gag or stop people from speaking, like Senator De Lima or Las Cañas or Matobato, from telling the truth, we will never find it. And So, Leia, ano sinabi mo kay Senator De Lima kagabi bago kayo naghiwalay? I told her that I know that she's strong, that she's fierce, that she will continue to fight for us. I told her that she was beautiful because, ang nakita namin sa kanya ay napaka-peaceful niya. Kahit impending itong arrest sa kanya, she had time to laugh, no? She had time to be reflective, but also at the same time, she continues to be strong. She continues to be committed to the truth. She is a prisoner of conscience. No? She is a political prisoner at this time, and we are praying and hoping that the court will reverse this dahil ang tingin namin dito illegal itong arrest na ito. Walang jurisdiction ang DOJ sa kanya. Hindi sila dumaan sa ombudsman na yun dapat ang legal na process. This is a government that does not allow due process. And they believe in the testimony of people who hate Senator De Lima because she was the one who uncovered the fact that they were drug lords inside Bilibid. Okay, maraming salamat, Leia. Maraming salamat din sa inyo. Good morning. Good morning, si Leia Navarro po ng Black and White Movement.